another video. It's me again, and as you can see sa background ko, nasa ibang lugar na naman tayo. I'm actually visiting a friend here in Bohol. Itong vlog na to, hindi to yung pang-tourist vlog kasi it's already my third time if we are counting this trip going here sa Bohol. And nagawa na namin yung mga touristy things before my first trip here in Bohol. I went with my family. My second time is with my barkada naman. So yung mga tao na nakita nyo kasama ko sa Siargao vlog ko, sila yung kasama ko dito. Now, it's just me and I'm visiting Kate. Sa Tagbilaran siya nakatira currently. Inaantay ko lang siya dito sa airport. Kahit na hindi tayo gaanong pupunta sa mga touristy places, Kate will still be taking us to some of the hidden gems dito sa Bohol na hindi gaanong napupuntahan ng mga turista. And also, no, dahil considered as local na rin yun si Kate, magpapa-recommend ako sa kanya ng mga places to eat na talaga namang masarap and I guess somehow affordable. Annyeong! Welcome to Bohol. Taray. Taray na angkas ko. Green team. Ay, ano? So we are green team. Family day. Hello! Sammy! Girl, parang naninibago ko. Magkaibigan ba talaga na tayo? Bakit? Parang tagal natin di nagkita. Oh, ito. Kailan ba yung huli? Sumasayaw ko lang sa 808 eh. 808 ba yun? Oo. Kailan ba yung huli? July? Siargao pa? Kaya nga, July. July ba yun? Kala ko October. Grabe lang. ka naman, bes. Kapag nandun ka naman sa Manila, ganun lang din tayo kadalas magkita. Talaga, kasama po ako sa vlog po ni Sam. Mag-subscribe na kayo para ma-monetize na siya. So mag-subscribe na kayo kasi may commission ako. Ay! Ay. Ayan lang pala guys yung bag ko. Then, basta ka pinakbet? Andito na kami ngayon sa prawn farm dito sa may Altasita Mall. Ay, ready! Taray! Ang jolly! Dalawa namang energetic talaga. May pa-peanut sila dito. Yung freebie. Hi guys! Good morning! So, hindi na rin ako nag-vlog kagabi kasi nga after nung kumain kami dun sa prawn farm, dumiretso na rin din kami dito sa bahay nila Kate dito. So, no, dito kami magsistay until tomorrow and then magmo-move kami sa Alona Beach naman malapit for the rest of my stay dito sa Bohol. Nag-work lang ako actually, hindi ako naka-leave. Isang araw lang yung ni-leave ko which is tomorrow kasi tomorrow yung magtutour kami dun sa mga medyo malalayong places dito sa Bohol. So, nag-work lang ako. I've been in meetings all morning. And magla-lunch na ako. And pinagluto ako ni Kate ng shrimp kagabi. No, umalis siya, may mga errand siya today. So, ayan. Ako lang mag-isa currently ngayon dito sa apartment. Nakalabas na kami finally. Tagal-tagal ni Katie. Ay. Pero nandito kami sa old airport dito sa may Tagbilaran. Para siyang ginawang food court ngayon. Food court? Food park. Kasi sa mall, di ba, food court? Kaya nga. So, may mga iba-ibang mga stalls lang dito, ganyan. And then, merong ding tumutugtog kanina dito ng music. Pero, ito, nag-order lang kami dito ng mga tusok-tusok. Pero halo-halo siya, may mga rice meal, may mga
street food, dessert, and meron nga ding mga beer ganyan. So mamaya, tatagay kami ni Kate. Uy, Ay! magtatagay po kami ng juice. Pero yan, umorder na din kami ng parang ihaw-ihaw. So, ayun, kakainin namin siya dito. So, ito yung order namin. Halo-halo na to. May isaw, merong barbecue, meron ding longganisa. So, mga nasa 120 pesos na to. Lahat Ganyan na to. na karami. Ang dami, oh. Oh my gosh. So haggard. Nag-attend ako ng seminar. Tatakbo kasi ang kagawad eh. Best was the election. Ito sa ba? Ay, sorry. Dito kami bumili ng mga tusok-tusok. Meron din sisig. So, bumili din kami kasi kanina parang nakakatakam. Ayan, speaking of sisig. Mukhang masarap nga. Good morning, guys! So, it's another day here in Bohol, and today, pupuntahan natin yung mga sinasabi ni Kate na parang mga magagandang lugar na puntahan dito sa Bohol na hindi gaano pinupuntahan ng mga ibang turista. Papakita namin kung paano pumunta doon. Good morning, everyone. Nasa tayo. Yung isa naman, napupuntahan naman ng mga local. I like locals and at the same time ng mga turista dito. Yun nga yung isa, yung Canumantad Falls. Pero usually kasi hindi yun nasasama sa yung parang countryside tour. So, yun din yung hindi mo napuntahan before. Tapos yung isa naman, yun talaga yung sure ako na hindi na napupuntahan ng mga tao kasi looban siya. And at the same time, basta para siyang Batanes feels. Taray ha. Para kung hindi parang Batanes feels. Ano gawin ko? Medyo ko na may problem. Tara na, let's go! Yeah, let's go! Nandito na kami sa loob ng bus. Sinakyan namin ay Hagbay. Hagna. Hagna. Pinagsama mo lahat. Hagnali siya o bay? Habay. Pinagsama mo gila. Ang giling ah. Tatlong lugar yung sinabi ko. Pinagkanda, may haba kasi. Pinagsa mo na lang. Hagna, Alicia, Ubay. Yun yung sasakyan ninyo. Yung fare dito ay Malalaman pa mamaya. abangan. Abangan mamaya. Pagsakay nyo, sasabihin nyo, baba kayo sa Kabantian before Ginakot National High School. Ginakot National High School. And yung fare dito is 150 pesos. Ayan, nakababa na kami. Kung nagko-commute lang kayo, ganyan, wala kayong car, bababaan nyo ay sa Ginakot National High School. Doon kasi sa Ginakot, nandun daw yung mga habal, ganun. Pwede nyong masakyan, papunta doon sa hills na pupuntahan natin. Pero, dahil kasama ko si Kate, isa siyang batikang lokal dito sa Bohol. So, bumaba kami before noon kasi medyo mas malapit tong before nung sa Ginakot. So, ang gagawin niya, kakausap na lang daw siya ng mga locals na magpapahatid na lang doon sa hills. So, actually, ang haba ng binyahe namin, siguro mga nasa 1.5 hours or 2 hours almost. Ganun. So, nandito na kami ngayon sa Cabantian Hills. So, actually, totoo yung sinabi ni Kate kanina, maala, Batanes yung makikita mo. And, ang ganda. Sa sinakyan namin na parang habal or yung local lang na may motor. 100 pesos lang yung binayad ni Kate paakyat dito. And then, ganun din, pababa. Kinuha namin yung contact number, tapos tawagan lang din namin kapag solve na kami dito. Pero guys, ang ganda dito. Pwede kayo mag-picnic. Walang entrance fee dito. Overlooking ng mountains ng Bohol.
maganda sana, no? Kung magpipiknik ka dito. Ganyan. Ang ano nga lang, ang pangit kasi may mga basura dito. So, ayan, proof na may mga parang nagpipiknik ka dito. Not a good example. I'm so Correct. sorry. In behalf of the Boholanos. Charot. Nax, local na local. Yeah, I'm pure Boholana na now. Tinalikuran na yung paging Pasigenya. Medyo hapa ako dun. Because of Pico. Nasa Taray. Nandito kami ngayon sa Kandihay. Ito muna kami kakain. So, dito lang kami sa karinderya kumakain. Ito yung food na aming binili. Finally, breakfast and lunch. And merienda. At what time? 2:26 p.m. Kaya dito kami nag-stop kasi dito na nakatira yung mom ni Kate. And sasama din siya sa falls. Tawag ng habal-habal, tawag na lang po ako. Pero if ever pag gikan dire tagpila kasi ang before 100. Hanggang dito ma'am or doon 100. 100 pa din. Walang kaibahan. Okay. O sige ma'am. Dili talaga ang tricycle ma'am. Sige. Anong bawal man? Ang 100 is ma'am no, padung og pabalik. So, nandito na kami sa area na kung hanggang saan pwede lang yung tricycle. Hindi kasi pwede. So, ang pwede lang daw is yung, ano yun, Katie? TBS. Oo, bao-bao. TBS. Para yung siyang mga parang tuk-tuk sa tuk-tuk. Thailand. Yon, ganon. Tapos yung mga motor, Akala mo ba? mga motorcycles, yung mga habal-habal, 100 pesos per person. So, tigi-isa kami ng motor. Nagradyo lang sila ng mga habal. Ayan na sila. Ayan na yung mga habal. Ito yung pinaka-entrance nung Kanumantad Waterfalls. So, ito yung mga habal-habal na mga sinakyan namin. And dito rin kami babalik mamaya. And ang entrance dito ay 30 pesos per head. And ito actually ay hanggang 5 p.m. lang. Meron ng nag-guide naman dito na as in staff dito. Ayun si ate na naka-blue. And medyo nag-explain din siya ng mga makikita mo around here, ganoon. Pupunta na kami doon sa falls. Iiwan ko muna tong camera ko. I'll try to take videos on my phone na lang. Pwede ka rin mag-iwan ng gamit mo dito sa mga cottage dito. Actually, madami naman yan. And then may mga tables din dyan. Ayan ang falls.